Nga pala guys, pakita ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo dahil dumating yung binili ko sa Lazada na coco husk, coco pit, basta yung bunot pero durog na siya na bunot. So 6 na kilo to 200 pesos kasama na delivery fee. So tignan ko kung gaano kadami yung 6 na kilo kasi i-refill ko yung mga walang yung mga kulang ng mga laman. So ang binili ko na ngayon is yung hindi loam soil, yung talagang bunot na kasi mas maganda kasi yung bunot dahil hindi siya nagsusstore ng tubig, hindi siya nabubulok. So, pakita ko lang sa inyo kung anong itsura. Ay, taray. First time ko makakita ang ganitong style ng lupa. Ayan. So, sa isang ganito, 2 kilo tong ganito, guys. Madami na pala. So, 3 pack yung binili ko. Ayan. 3 siya. Ayan. 1, 2, 3. So, ganito kadami yung 2 kilo niya, guys. Mukhang sulit. Tsaka durog na durog, oh. Para na siyang lupa talaga. Ayan, brown siya. So, ngayon, ilalagay natin siya sa ating pot. Ingat lang tayo sa mga alikabok kasi, ayun, oh, naan na yung mga alikabok niya. So, ito guys, nilagay ko to yung mga lumang yung mga sunkist, mga bulok na mga prutas para magiging compost siya. And then, patungan na lang natin siya ng ganito. Ito yung itsura niya guys, oh. Hey guys, good morning. Ka-out ko lang sa trabaho. Lumabas na ako dahil bumili lang ako ng pagkain. Medyo negative yung aking pakiramdam ngayon dahil nawalan ako ng isang kaibigan, ka-office mate, ka-close din na parang asset ng mga ka-team ko na nag-resign due to depression, burnout. Really it affects me negatively dahil parang gusto ko na rin gumive up. Nakaka-stress na ang trabaho, tapos naka-depress, everything patong-patong na talaga. So ngayon, kakalabas ko lang, bumili lang ako ng madalian na 260 pesos to guys, Pullman, and then bumili na rin ako ng ulam, sinigang at saka munggo. Hindi na ako nakakapagluto at saka napapansin nyo, hindi na ako nagko-cooking vlog
vlog. Alam ko yung naabangan nyo yun. Pero simula kasi talaga nung nagkaroon ng full time talaga yung workforce namin kulang. So, kailangan kong mag-OT, mag-overtime, ang ganyan. So, sobrang naka-stress ako dahil pinipilit ko yung sarili ko kasi pabor kasi, alam mo yun, pabor yung take advantage ko rin yung overtime dahil extra income din siya. Pero hindi pala siya healthy kasi parang hindi na ako nakakatulog. 6 hours everyday yung overtime ko and then papasok ako kinabukasan, parang naging routinary siya and then naapektuhan yung health ko ngayon. Kasingaw na naman ako, ibang singaw na naman. Pag ito, lumala yung singaw na to in a few days, naramdaman ko to yung singaw na to. Nalala to, magkakalagnat na naman ako. And then, ganun, sobrang baba talaga ng immune system dahil sa abuso sa katawan, sa kakatrabaho. Ganun kasi ako namumukha kasing pera. Alam mo yung puro pera-pera na lang. Tapos, nakakalimutan na yung pahinga. So, ayun. Tapos, gumive up na ako. 1 week na ako hindi nag-OT. So, ayun. Kaso nga lang, sobrang nakaka-depress, nakaka-burnout. Share ko lang naman to. Gusto ko lang mailabas yung feeling ko ngayon. Parang patong-patong siya. Parang akong sobrang hindi ko maintindihan. Sobrang hindi to kadramahan pero parang naapektuhan yung performance ko, pati yung katawan ko, singaw. Tapos lalagnatin na naman ako nito pag lumala yung singaw na to. Tapos mawalan yung gana kasi sa sakit. Binabawas-bawasan ko yung hindi nga ako nakakapagahit, hindi na ako nakakaligo, puro trabaho lang, tulog, trabaho, ganyan. Ang problema ko kasi hindi na ako nakakatulog ng maayos talaga, as in yung sleeping pattern ko, parang ang tulog ko sa isang araw na lang ay 3 hours a day lang, kasi parang hindi na rin ako nakakatulog pag nasobrahan ako ng overtime. Kahit nandito lang yung higaan ko, hindi na ako nakakatulog agad-agad. Parang ang dami ko pang iniisip, patang active pa ng utak ko, parang nalipasan ka na ng puyat or tulog. Hindi na nakakatulog, tapos kinabukasan, papasok ka ulit. Parang ayaw mo namang bumangon, pero gusto mo bumangon ka dahil baka malate ka. Hindi na ako nakakaligo, hindi na ako nakaka-toothbrush. Ayun, tapos parang nag-irritable ako, nag-iba na dahil nga sa sleep pattern ko at saka sleep deprivation. Parang sabi ko, nung una kasi, nung hindi ko pa na-experience, so akala ko kaartihan lang yan, hindi ko naintindihan. Parang nag-aapekto pala siya psychologically, mentally, and then it affects your behavior, your performance. Tapos parang alam mo yun, kailan pala talaga ng pahinga, hindi lang physically, mentally din. So, depressing din talaga tong pandemic talaga. Akala ko nakaka-move on ako, pero hindi pa rin pala talaga. So, ang ginagawa ko nitong mga nakaraang araw, para lang makatulog ako, bumibili ako ng antihistamine kahit wala naman akong atake ng allergy. Iniinom ko to. Ayan ang dami ko ng alerta, ayan masama daw to sa katawan kapag ini-immune yung sarili sa pag-inom ng antihistamine. Ito kasi gustong-gusto ko yung mga gamot sa hika, antihistamine, dahil parang pag ininom ko nakakatulog agad ako. Kaso nga lang sa kakainom ko, ang dami ko nang nainom na ganito, hindi na talaga ako hindi na talaga siya effective sa akin. So dinadalawa ko yung dosage, nakaantok ako, kinabukasan hindi na naman siya umeepekto. So ang mahal ng ganito, tsaka parang gamot siya para sa allergy. Side effect lang yung aantukin ka. Kaya ang hinahabol ko dun, kahit wala akong allergy, hindi naman ako inatakit ng ng rhinitis ko ngayon tsaka hika dahil nasa loob lang naman ako. Pero iniinom ko pa rin to dahil gusto ko yung side effect niya na nakakatulog ako at pinupuwersa ko yung sarili ko makatulog. So sabi ko hindi na siya maganda kasi parang yung panlasa ko pumapait-pait. Alam mo yung parang umiinom ka ng gamot ng matagal tapos pumapait yung panlasa mo, akala mo may sakit ka, gumaganon yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko hindi na to maganda. Kaya buti na lang talaga meron akong na discover based na rin naman to sa mga pag-aaral ko or pag-aaral talaga or recommendation din na sa mga doktor, ganyan. Meron akong na discover guys na melatonin. Yan, melatonin siya. Kita nyo ba? Ayan, tatakpan natin yung mukha para ma-focus natin. Ayan. So ito siya guys, melatonin. So ang peraso nito is 15 pesos. Ito 30 capsules to. So, di kong alam kung 10 lang ba to or binawasan to. Parang ang sabi ko kasi sa Mercury, 10 lang yung bibilihin ko. 150 pesos. Parang isang bottle yung binigay sa akin. Parang 30 capsules yata. Ewan ko lang kung nagkamali yung ano. Nagtaka nga ako isang botelya, pero sabi ko 10 piraso lang kasi 3 milligram yung isa nito guys. At saka ang sabi ay food supplement siya, no approved therapeutic claim. So hindi naman talaga siya hindi naman talaga siya gamot. It's a food supplement siya, melatonin siya, 3 mg yung melatonin niya.
ito yung pinaka iniinom mo, tapos ang side effect niya is maaantok ka. Kasi yung melatonin guys is, hindi ako doctor ha or something, pero bago ako inom ng gamot kasi or i-vlog ko ay ni-research ko muna, pero hindi ko pa alam kung anong epekto nito. Ito first time ko pa lang siyang gagamitin ngayon dahil hindi na talaga ako nakakatulog talaga. Ewan ko, nag-iiba yung sleep pattern ko, tapos pag nakakatulog ako parang gusto kong suntukin yung sarili ko para lang mag-collapse para makatulog ako dahil pag nalakalipasan ako ng antok. Tapos pagdating sa trabaho, tsaka ako inaantok, pinipilit kong sampalin sarili ko para magising. So, ito, sabi ko baka bumabalik yung sleep pattern ko. Sakit ng singaw ko. Tapos, inom ako nito, isa. Melatonin kasi guys is like a hormones or a chemical na meron sa dugo natin na, not naturally, meron sa dugo natin na nagpo-produce siya every time na during bedtime. Parang siya yung nagre-remind sa katawan natin na okay, you have to rest, naantokin ka, yun. Kaya kayo naantok because of your hormones or chemical sa brain natin na melatonin ang tawag. So, which is wala siya kapag araw. Kasi nga, nagpo-produce na siya tuwing gabi dahil kinukondisyon niya yung katawan mo para matulog. So, wala ako nun dahil nga sobrang graveyard shift ako, tapos paiba-iba yung schedule ko dahil sa overtime, minsan nag-overtime ako ng before ng pasok ko or nag-overtime ako after ng pasok ko. So, yung sleep pattern ko na iba. Kaya, dinaan ko nung muna na kasi ito lang yung alam ko, yung antihistamine para lang makatulog ako. Pero hindi naman kasi ito eh, yung gamot kasi ito eh. So, kaya sabi ko, melatonin, okay to. Sabi nila ha, hindi ko pa alam. Ewan ko lang kung anong side effect nito sa akin. Pero sana ang goal kasi natin melatonin na to is maibalik yung hormones or yung sleeping hormones or yung parang feeling ko na antokin ako nito. So, ang sabi kasi nito is, inumin ko daw to yung parang 2 hours before ako bedtime or during kain. Parang at least matutunaw at ma-absorb at antokin ko. Itatry ko lang to guys. 15 pesos per capsule. Yun yung mga 3 milligram. And then, ang overdosage nito is, wag ka lang mag-consume ng 10 milligram pataas. Para dapat, lang, mga 10 milligram below. Pero, dapat daw mag-start ka ng mga 0.5 milligram, 1 milligram, ganyan. Pero ako ngayon, itutodo ko as 3 milligram dahil ito yung isang capsule 15 pesos. Inumin ko to dahil, itatry ko lang, gusto ko lang itry, share, kaya ko lang sinishare sa inyo dahil sobrang disturbing na yung sleep patterns ko, naapektuhan na yung behavior ko, tsaka yung output ko sa trabaho, tapos sobrang irritable, rapid change of mood, pwedeng masaya, pwedeng hindi. Parang alam mo yung dahil sa lack of sleep, yun talaga sobra. Araw-araw ko tapos syempre kailangan ko pang browse ng Facebook sa cellphone kasi nga naayos na yung cellphone ko, di ba? So bago ako matulog, nawawala yung antok ko. So parang ito na lang siguro. Tapos, kailangan ko pa manood ng movie. Alam mo yun, yung parang time constraint talaga. Alam mo yung, kailangan ko talaga i-maximize yung mga remaining time ko. Ginagamit ko na yung mga time ko. So, hanggat sa nakakalimutan ko na meron pala dapat time para matulog. So, ito, ititrick ko lang yung utak ko na antukin gamit nito kasi kailangan ng melatonin. Wherein, meron na tayong existing melatonin sa katawan. Kailangan nating damihan for a specific time para matrick yung utak ko para maantok ako mamaya. So at least makakatulog ako nito. Good luck to me, no? Addiction na to. Kasi na-addict na ako dito sa antihistamine talaga. Hindi na siya umeepekto sa akin. Tapos hindi na ako nakakaramdam ng antok nito. So mahirap kasi pag nag-immune ka ng antihistamine. Kasi paano pag na-allergy ako? So wala nang anti-allergy sa akin na epekto dahil na-immune na ako sa mga gamot na yan. So tatry kong melatonin, mag-change tayo. Maybe this is a game-changing Ito, ko lang epekto nito guys. Sana maging okay. So, ayun. Sige, ko na muna ha. Try ko lang. 2,000 years later. Good morning guys. Ito ngayon, nagkakape ako. Gising ko lang. Alas 9. Ito, magkakape ako dahil grabe yung side effect ng melatonin. Ang haba ng tulog ko simula alas 6 ng umaga hanggang ngayon lang ako nagising. Alas 9 na ng gabi. Muntik pa akong malate. Parang gusto kong umabsent. Parang gano'n siya. Parang antok talaga. Tas mapagpahinga naman ako physically yung utak. Pero antok talaga. Parang masarap siya pag weekend yata. So, ito ngayon, umaga, meron ako tinapay dito. Tapos, magkakape ako kasi, hindi talaga siya maganda. Para siyang, antukin ka talaga. Nagpa-alarm naman ako, pero parang gusto kong umabsent. Good morning na lang.
Alas 9 ng gabi. Hey guys, good morning! Actually, good afternoon dahil 2:56 na ng hapon ngayon. Hinika ako bigla. Sobrang bigat ng aking nakuhang package ngayon. Ito naman ay galing sa aking kumpanya. It's a UPS para tuloy-tuloy ang ating trabaho. Dahil nadala na kami nung brownout, nung ano ba yun, yung bagyong Ulysses, di ba nag-brown out kami dito. So since kahit meron kaming generator dito, pinapadalhan pa rin kami ng ng kumpanya ko ng power backup. It's a UPS.